Good morning mga kamamshi, happy Sunday. Kunting update na naman lang tayo sa ating tindahan. Sarap talagang tingnan at ang sarap sa pakiramdam kapag puno yung tindahan. Pero alam nyo ba, sa totoo lang, parang bagong puhunan na naman natin to. Sinong mga nakaraang buwan, halos wala nang laman yung tindahan ko. Noon kapag maliwanag na yung tindahan ko, may pang grocery na, pero nung mga nakaraan talaga halos wala. Hindi naman napabayaan o nalugi, sadyang nagamit talaga namin dahil malaki na yung gastusin namin. Kaya nung mga nakaraan halos talaga nasa-short ako. Buti na lang talaga meron akong sinalihan dito na co-op, yun yung nakasurvive, kaya ayan, pinuno ko yung tindahan. Pero hindi pa rin yan kompleto. Talagang yung mga fast moving lang yung binili ko na para hindi naman matulog yung puhunan natin. Kaya sa ngayon talaga magiging aktibo ako sa aking tindahan, tapos siguro bawas-bawasan yung gastos kasi may binabayaran tayo. Ibig sabihin mas kailangan natin ng mga extra income kasi ang mamahal na ng mga gastusin. Ngayon ko lang na-realize na iba talaga kapag maliliit pa yung mga anak na kumpara ngayon na malalaki na. Malaki yung gastusin. Wala pa nga akong college niyan ha. Kaya good luck sa amin kapag may mga kolehiyo na kami. Sana is syempre ano lang din talaga, pray lang. Kailangan samahan ng gawa or kilos. Yan, kung mapapansin nyo, halos wala nang laman yan. Ang tama, marami na akong barya. Ipapabilang ko mamaya para maipabuo at mai-grocery. Pero kahit papano, hindi naman talaga as in nasa yung tindahan natin. Parang yung mga cheap toys in gamis lang yung nawala yung puhunan. Yun is naibalik natin. Kaya dapat is mapaikot-ikot talaga natin to. Sabi nga halos ng mga tindera, diba? Ang puhunan namin, ang puhunan ng mga tindera, ang puhunan ng mga maliliit na negosyante is paikot-ikot lang, parang kanta ni Sarah Geronimo, diba? Ikot-ikot lang, ikot-ikot. Tapos akala pa ng iba, porket may tindahan ka o may maliit kang negosyo, mapera ka na. Paano naman kung hiniram lang pala yung puhunan or diniskartihan? Kaya maraming hindi nagbabayad ng utang kasi akala nila mapera nga. Lang nila alam may mga binabayaran din kami. Panahon kasi ngayon, kailangan talaga ng mga extra income or diskarte. Hirap kaya ng buhay. Kaya ayan, lagi pa rin talaga tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Ang mga nawala lang naman sa aking puhunan noon is mga gamis, cheap toys na worth 8K, ngayon is nakabalik na. Tapos yung mga soft drinks, alak na dati-rati is case tayong bumili, ngayon is paisa-isa na lang. Pero mararamdaman ko na nakabalik na kapag nakakabili ulit tayo ng mga maramihan. Ito na nga, nagpabilang na ako ng barya. Yung isang box na sa halagang 4K, tapos ito is 2.8, tapos ito naghalaga rin to ng 4 plus at 3 plus lang pala. Kaya umabot din ng 11K yung ating mga barya. Yan, kahit pa paano nakakatanaw ulit tayo ng pang grocery natin. Kung maaari araw-araw tayo mamili para kapag bayaran is may iba bayad tayo. Ganda lang nito, pinabuo ko palang mga barya, tamang-tama, may darating pala akong grocery na worth 10,000 mahigit. Wala ko pa naman pang grocery ko na, pang bayad ko pala sa grocery. Ito kasi yung mga nagbabayad sa akin ng bills na tuwing Sabado kinukuha sa akin dito ng grocery. At least hindi na ako ng problema sa pambayad dito kay grocery dahil ayan nga, pinabuo ko yung mga barya at ito na yung pinambayad ko. Ayan mga kamamshi, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you. Mga kamamshi, diba? Balit ano lang to 5 transaction lang natin to kay grocery pero umabot ng 10 plus. Ito palang pondong to is pahiram ng grocery. Nakulang pa nga yan dito tuwing katapusan sa mga kapitbahay ko dahil malalaki yung bills nila. Araw na yan, naghihintay na yung iba dahil magbabayad na. Alam nyo na, katapusan na, putulan na. Rin late na ako nagbayad kasi hinintay ko pa yung grocery. Katapusan lang naman dito, talagang nauubos yung pondo ko. Pondo ng grocery na pahiram sa amin. Pag mga first week or second week, hindi naman masyado. Thank you talaga sa grocery kasi kahit papano laking tulong dito sa amin sa pagbabayad ng bills, o diba?